good afternoon. Sorry, nagulat ko ba kayo? Hello! Kumusta kayo? Okay ba lahat? Yes. Happy day? Pakarinig nga ng happy day mula sa inyong lahat. Happy day. Parang may isasaya pa yan. 1, 2, 3, go. Happy day! Perfect! Ayan. What's up mga kapitbahay? Hello sa inyo and thank you so much for coming para sa ating early screening ng pelikulang Happy Homes ni Diane Hilario. Excited na ba kayo mapanood? Yes! Yes! Ayan, syempre, i-acknowledge natin ang cast. Syempre, simulan natin kay Richard Yap bilang Philip Go, Luisa Landi bilang Chris, Paolo Contis bilang Tisoy, Miss Eugene Domingo of course bilang Karen, and of course, Miss Angeline Quinto bilang Diane Hilario. And syempre, kasama rin natin for today ang ating direktor. Of course, hindi ba? Isa sa mga pinakamahuhusay na direktor sa Pilipinas, Direk Marlon Rivera. Ayan. Sige, kumustahin ko muna kayo ng very, very light. Sige, patingin nga muna kung sino yung mga friends natin from the press. Patingin ng mga kamay. Raise your hands, of course. Mula sa, nakita kita kanina si Alstar Magic, nandito siya. At syempre, Kapamilya Online World, hello sa inyo. Sinigang, hello, thank you so much for coming. And Goldwyn Reviews, hello, andito, kasama natin for today. Nice to see you. Lionheart, of course, iniintay natin. Patingin naman ng mga students na kasama natin, mga young leaders natin, of course, from, saan ka galing? From UST po. From UST. Okay. Sino po mga kasama natin from mga schools dito? Chikahin natin sila. Okay. From FEU Charge Radio. Hello. Thank you so much for coming. Of course, Miriam College. Maraming salamat sa inyong pagpunta for today. And may mga kasama rin tayo from, pasilip nga ako, from mga podcasts. Ayan. Thank you so much from Ganito Kasi Yan podcast. LPU Laguna, thank you so much for coming. Maraming salamat. Okay, so ngayon, bilang andito na tayo at syempre handa tayong panoorin ng actress era, hindi ba? Ni Miss Angeline Quinto. Tatanungin ko muna kayo, ano yung mga favorite yung mga songs ni Angeline Quinto? Kasi trend sa yung TikTok, sa Twitter yun ngayon. Kung nakita niyo yung tweet ni Vico Dynamite, ang sabi niya, what is your favorite Angeline Quinto song but you are not allowed to say Patuloy ang Pangarap? Okay, sige, simulan natin dito sa Miriam College. Ano ang favorite Angeline Quinto song mo? Okay, Patuloy ang Pangarap. Okay, sino pa mga may favorite songs dito ni Angeline? Patingin, ayun, okay. Tinuro ka ng friend mo so ipapahamak ka niya. Ano ang favorite song mo ni Miss Angeline Quinto? Piliin mo ang Pilipinas. Of course! Carla Estrada version. Dito mo doble. Ayun, syempre. Naku, baka mamaya mahilitan natin si Miss Angeline Quinto ng awit. Dito pa, may mga favorite... Ay, okay. May mga favorite... Nagulat ka rin for me. May mga favorite songs ba kayo ni Miss Angeline Quinto? So, anong ginawa mo? Till I Met You na para bang ikaw si Catherine Bernardo. Tama ba yun? O dito ba, meron ba kayong favorite song ni Angeline Quinto? Tapos sasampulan mo rin ako. Ay, sorry. Dali. Dali na, ang dami. At ang hirap. Ay! Na para bang bagong broke up ka, no? Ayun. Thank you so much sa inyong mga kasagutan. And syempre, again, ngayon ay makakasama natin si Miss Angeline Quinto and of course, ang ating director na si Director Marlon Rivera. Ayan. Pero eto na nga, syempre, ang dami nating nakakita kay Angeline Quinto bilang singer. So ngayon, of course, napanood nyo yung Four Sisters and a Wedding, The Devil is Here, si Miss Angeline Quinto bilang si, ano pangalan ni Angeline doon? Si Princess May Bayag. Okay, so yun, napanood natin siya doon. Pero, ngayon, curious ako at for sure, pumunta kayo dito dahil curious din kayo. Kumusta kaya si Angeline Quinto bilang isang serious actress in a thriller film, hindi ba? At syempre, may mga nauulinigan din ako kanina, na ang pelikulang ito, medyo may mirror sa kung ano ang mga nagaganap
sa mundo ngayon. And of course, alam natin yung napapanood natin ng mga balita. And our heart goes out sa mga biktima ng lindol at baha sa Cebu, mga baha dito sa Maynila. At paano kaya nun mame-mirror ang mga ganap dito sa pelikula, sa Happy Homes ni Dayan Hilario. At ang ironic lang, hindi ba? Ang binabanggit natin, Happy Homes, pero nako, abangan natin kung paano nga ba niya mine-mirror ang mundo, ang Pilipinas sa gantong panahon, hindi ba? Again, I would like to also acknowledge the cast, sina Ken Nuyad, Hershey Neri, Serena Magliliw, Rania Lindayag, si Je Villamil, Francis Makil Ignacio, Tads Obac, Carlos San Juan, Donalyn Cariaga, Joel Saracho, Paolo Contes, Richard Yap, and of course, Miss Eugene Domingo na unfortunately hindi natin makakasama ngayon dahil masaya siya sa Italia. At of course, makakasama natin mamaya Angeline Quinto and of course our director, Mr. Marlon Rivera. Ayun. So, sige, chikahan ko muna kayo mga representatives from the school and ating mga press. Ano yung mga ine-expect ninyo sa pelikula? Napanood nyo na ba yung teaser ng pelikula? Sino mga nakapanood na ng mga teaser ng pelikula? Patingin nga ng show of hands. Patingin. Napanood nyo na ba ang teaser ng pelikula? Sino yung nag-yes? Sino yon? Ayun, nandun sa dulo ulit. Sige. Okay. So, ano ang ine-expect mo sa panonood ng pelikulang ito for today? Habang wala ka pang napapanood, teaser pa lang napapanood mo. From St. Alfonso's. Hello, what's your name? I'm Trisha po, representative po ng school namin. So parang ina-expect ko po dito is mapapatanong po kami sa mangyayari kasi po tulad dun sa teaser, may bigla na lang tumalon, I think sa building, so baka mapapasama din po kami as sa teaser na anong nangyayari, ba't sila nag-aaway yun? Ilang taon na si from St. Alfonso's girl? 17 po. 17, wow! Thank you so much sa iyong kasagutan. At alamin natin yan kung sino nga ba yung tumalo na yun. Trigger warning. At kung ano nga ba ang magaganap sa pelikulang ito. Dito ba? Napanood niyo ba yung teaser? Of course. Sige, baka may mga ina-expect pa ba sa pelikulang ito? Honestly po, at first I thought comedy siya. Without watching the trailer, since Miss Eugene Domingo, si Angeline Quinto, but watching the trailer po, kakaiba siya and medyo thriller. And I'm so excited to see po yung ganitong klaseng acting ni Miss Angeline. Actually, no, parang may mga times talaga na subversive ang mga ganap niya, ha. Of course, napanood natin ang babae sa septic tank 1, 2, and 3 na naging series pa yung mga. Thank you so much for your answer. 1, 2, and 3, and in fairness din naman talaga, na ang maskara ng comedy ay mga nangyayari sa totoong buhay na akalain mo ba naman si Miss Eugene Domingo ay magpa-filter bilang si Miss Josephine Bracken, hindi ba? May mga kasagot na pa ba dito? Sino yung mga nakapanood na ng teaser? Dito, ikaw ba? Napanood mo na yung teaser? Yes po. Ano ang ina-expect mo for today para sa ating early screening? I'm expecting po great performances ng actors. I'm also expecting kasi po I'm a fan of directing style nung director po natin, and I'm expecting yung mix nung social realism with the genre po of mystery. I'm excited to see that. Loko ka, sinocial realism mo kayo. Thank you so much. Actually, no, dapat sa mga pelikula ngayon, sa mga napapanood natin ngayon, sa mga nakokonsume natin ngayon, dapat may realism dahil syempre kailangan natin ipakita at hindi i-censor, hindi ba, kung ano yung mga nangyayari talaga today. Hindi tayo puro fantasy lamang. Pero thank you so much din naman sa Wicked, nakasabay natin. Pero sana ay syempre piliin pa rin natin ang mga pelikulang Pilipino. Kung manonood kayo ng Wicked, manood din kayo ng Happy Homes afterwards. Okay? So, simulan na natin ang ating early screening ngayon. Ako, eto na. Nandito na ang cast at syempre, bilang andito na sila, simulan na natin ito. Okay. Simulan na natin ang cast. Eto na si Ken Nuyad! Yay! Yay! Palakpak naman ang ating audience. Thank you so much. Hello, Ken. Kumusta? And of course, eto na ha, from Chicks to Go podcast. Eto na siya. The Chicks is here! Hershey Neri!
Kasama rin natin si Serena Magiliw. Hi! Ang taray naman ang binakles mo lang kami. Hindi ba? Kasama rin natin Rania Lindayag. Hi! Ganda lang. O, diba? Nag-uusap kayo na ganyan yung damit nyo today. Diba? All white lang. Oo. Syempre, eto na. Jet Villamil. Hi! Magandang hapon po. Of course, kasama rin natin Carlos San Juan. And of course, ito, isa sa mga mahuhusay na aktor sa Pilipinas, Joel Saracho. Ay, eto, hinahanap siya ni Maya, pero hindi siya si Sir Chief for today, Richard Yap! Hi po! Magandang hapon. And of course, we would like to acknowledge, of course, ang galing ng Eugene Domingo. Of course, nasa Italia ngayon, nag-e-enjoy. Siya ay kasama natin in spirit. Pero eto na, ipakilala na natin ang ating director, Direct Marlon Rivera! Pero eto na, kayo na pa natin inaantay. In her actress era, Angelique Quinto! Ayun. Ganon! Hello po, magandang hapon. Hingan ko po kayo ng maikling message, isa-isa, bago po tayo mag-start ng ating screening. Si Ken muna. Ken. Hello po, magandang araw po sa inyo lahat. Ang message ko lang po sa Happy Homes ay mag-enjoy po tayo at alamin po kung ano ang nangyayari sa Happy Homes. Thank you so much for coming here. Birthday. Kain lang kayo At saka syempre, please help us promote our movie, ang Happy Homes with Dayan Hilario, starting December 3. Yes! Ayan, maraming salamat sa pagdayo kahit may nagbabadyong masamang panahon. Maraming salamat for coming here. And ayun, tunghayan po natin ang isang kwento ng komunidad. Ayan. Hello po, maraming salamat po sa pagpunta niyo po dito. And sana po madami po kayong mapulot po na Basura. pera. Aral. Aral dito sa aming pelikula. Thank you po. First time niya mapapanood, first time din namin. So sabay-sabay tayong ma-excite at tunghayan ang mga mangyayari sa Happy Homes. Hello, thank you po sa lahat ng pumunta dito, especially Friday, ang traffic, pero nakarating kayo. And ayun, panoorin po natin yung Happy Homes kasi isa po itong eye-opener na hindi natin alam na nangyayari pala sa Pinas, na hindi na pinapakita sa public kasi tinatago siya most of the time. Ayun, thank you po. Salamat sa pag-brave sa traffic at saka sa bantalang bagyo. Panoodin natin. Tsaka tulungan nyo kami ma-promote. Hi, good afternoon and thank you sa lahat para sa pagpunta nyo dito and thank you also for helping us promote this movie. It's going to be something that everyone should watch kasi very relevant siya ngayon, especially sa nangyayari sa Pilipinas. So please help us promote ang Happy Homes in Dayan Hilario. Thank you. Hindi po na nakakatawa ha. Malungkot po ito. Charot. Salamat sa pagdalo at sana dumaloy pa yung kwentong ganitong klase mga kwento. At happy ako kasi ito yung actress era kasi may Angeline Quinto. Yes! Grabe naman! Maraming salamat po sa lahat ng mga kaibigan namin sa press na nagbigay ng oras today. And syempre sa mga school organizations po na kasama natin ngayon, maraming salamat sa pagpunta ninyo. Pakilagyan nga ng echo yung mic. Alam nyo, honestly, hindi ko alam naming lahat kung ano yung mararamdaman namin kasi first time namin mapanood itong buong pelikula. So, hintayin na lang natin kung anong magiging reaksyon ng bawat isa mamaya. Exciting to and sana magustuhan nyo po itong pelikula namin. Thank you! Kailangan lang po kayong kunan daw na
Happy Homes ni Dayan Hilario, now showing. Yung nakaka-artista po. Kayo po, kayang-kaya niyo na po yan. Okay. Happy Homes ni Dayan Hilario. Happy Homes ng kapatid ni Positions, cast. Happy Homes ng kapatid ni Bong. Bong Hilario. Wala po si Jong Hilario dito. Rolling po tayo. Okay. In 3, 2, 1. Ang Happy Homes ni Dayan Hilario, now showing. Ganon. Okay. In 3, 2, 1. Ang Happy Homes ni Dayan Hilario, now showing! Kailangan po ba ng variations? Mas malungkot? Ganon? Ang Happy Homes si Dayan Hilario in cinemas nationwide on December 3. Nationwide on December 3. Haba. Ang Happy Home si Dayan Hilario in cinemas nationwide on December 3. Ayaw yun ng 4. Joke lang. Okay, ready? In 3, 2. Ang Happy Homes si Dayan Hilario in cinemas nationwide on December 3. Dapat meron din itong now on its third week. Para i-play na lang, no? Hanggang 88th week pa. Hershey, Picture muna sa cast. Go ahead. Thank you so much for coming again, mga journalists natin dito. And of course, mga young leaders natin. Thank you so much for coming. Okay. In 5, 4, 3, 2, 1. Thank you. Okay po. Yun. Ayun, thank you so much again sa cast. And of course, kasama natin sila manonood later. At syempre, mamaya pagkatapos ng pelikula. Kaya naman, stay put lang kayo at ihanda ang inyong mga nagbabagang katanungan tungkol sa Happy Homes ni Dayan Hilario. And with that, let's start the screening. This is it. Nare-recline, di ba yung masyal? Makatulog. Mga jologs po kami. Everyone, palakpakan natin ang Happy Homes ni Dayan Hilario. Congratulations. Hindi daw. Pag-showing na daw. Pag-showing na daw. Wala na sila ng crush niya? Bakit? Wala na iniwan na siya. Again, palakpakan natin ang cast ng Happy Homes. And of course, Direk Marlon Rivera. And now, eto na, handa na ang ating mga upuan para sa ating mga talkback. And syempre, question and answer with the cast. So, may we call in the cast and of course, Direk Marlon. And of course, kasama na natin ngayon, Paolo Contis. Hello po, good evening. Happy evening. Si Tisoy. Grabe. Ayun, may konting photo op lang tayo. And then let's start the question and answer in a bit.
And of course, humabol, Luis Alati. Hello, happy evening sa iyo. Thank you so much for gracing us with your presence tonight. Makakasama rin natin siya sa ating talkback for tonight. Okay. Nakita kami nila lapatli ka. Sila sa team. Okay, handa na ba yung mga katanungan ninyo? Of course, thank you so much sa ating media dahil meron na sila mga na-prepare na questions. Kaya maya-maya yan. And of course, kasama rin natin ang ating mga student leaders mula sa kanilang mga schools who will throw in their questions later. So ayan, papunta na ang ating cast. And again, i-ready na ninyo ang inyong mga katanungan. Ang husay ng tonality at nagsashine yung pelikula kapag magkakasama lahat ng cast. Paano mo dinirect yung cast of thousands na ito? Lalo kapag nandun sila sa isang maliit na lugar. May mic ba tayo for Direct Marlon? Maingay. Magandang gabi. Salamat po sa kapag-attitude. Meron na ba? Salamat sa panonood. Madali kasi magkakasama kami doon ng ilang 10 araw o 12 days. So, magkakilala naman sila lahat. Hindi mahirap kasi ang kwento naman talaga tungkol sa pagkakapit-bahay, di ba? So, it's a community story. And madaling ma-establish yung ganung rapport sa kanila kasi marami kaming choice eh. Doon lang kami sa isang lugar, di ba? Sa isang lugar sa I think Mandaluyong yata yun, no? Sa Boni Banda. Doon na kami nakatira. So, magkakasama kami ng ganung katagal. So, napakadaling mag-establish ng rapport. And I had a great time, especially with Angeline and of course, Paolo and Luis and everyone. Yun. Thank you so much po sa pagsagot ng ating question. Of course, meron din tayong tanong mula sa ating press. Okay, simulan na natin ang ating talkback. Please. Si Angeline, nag-CR break lang ng very light, pero... Sino lang gusto mo sumagot? Ano yung inyong personal na pananaw pagdating sa pagtulong sa ibang tao? Grabe naman. Ba't ang deep naman? Pananaw po ninyo? Pananaw? Doon na saan nakakatanda? Para tama yung sagot natin para sa iyo. May choice ba tayo? Di ba, tinuro naman yun eh. Either Kristiyano ka na kailangan mo tumulong or miski sa usapin ng pagiging tao. Kasi nag-exist ka lang bilang tao. Nagkakaroon ng meaning yung existence mo in relation to others. So kailangan tumulong para ma-define mo din yung humanity mo. Correct. Siyang seryoso ka. Oo nga. Who would like to answer pa po? Paolo. Si Tiso. Ang importante ngayon talaga sa pagtulong, kailangan i-post, Charis. Para sikat ka. Para likeable. I think tama sila, no? Ang pagtulong, we have to forget na tumutulong lang tayo para magustuhan tayo ng ibang tao. I think ang pagtulong is dapat innate yan sa atin. Because eventually, tayo rin mga kailangan ng tulong. At yung mga tinulungan natin, regardless kung babalik din sa atin or hindi. Ang importante, bago ka mawala sa mundo, yung mga tao na tulungan ka naman. At hindi importante na alam ng lahat kung sino tinutulungan mo. Ang importante, alam mo yan. I-post nyo to, Achal. Thank you so much, Paolo. Hershey, baka may gusto ko sabihin din sa bago ko umalis. Diba? Why not? Kasi may attitude. Alam naman yung may, Uy, palakpakan natin ang unang pelikula ni Hershey. Grabe ka naman doon, nilang Marie Chris. Hindi pala nakikinig. About humanity. Ano yung personal mong pananaw pagdating sa pagtulong? Sa ibang sa pagtulong. Kasi diba love thy neighbor? So, magtulungan tayo.
Short and sweet. Alis na siya. Oh, how about si Carlos? Ayan, si Carlos Agas. Kalabas. Tawag dito, syempre kailangan nating tumulong talaga kasi una, ayun yung utos sa atin ni Lord na pag may nangangailangan, tulungan natin kasi hindi din natin alam kung kailan tayo naman yung mangangailangan. Ayun. So gusto mo lang gano'n? Yes, so... Naniniguro. Kasi yung curiosity talaga namin sa pelikulang ito, yung definition ng kapitbahay, di ba? Sino nga, sa tanong nga ni Dayan, di ba? Sino ba yung kapitbahay, di ba? Taga-kabilang pinto, taga-kabilang ibayo. Gusto namin sabihin kasi dito, parang lahat, kung hindi tayo masaya, dapat hindi masaya. Kung hindi masaya yung kapitbahay natin, dapat hindi tayo masaya, di ba? So, if we're all going to the same thing, we're all neighbors. So, yung pagiging kapitbahay, hindi distansya, kundi sitwasyon sa buhay. So, yun ang gusto namin ipalabas dito. Medyo sala-salabid yung kanilang mga intentions, motives. But in the end, you're all neighbors, di ba? So, yung pagtulong sa kapwa, dapat hindi dinidefine kung sinong katabi o sinong kakampo natin, di ba? Ang kalaban na sa taas. Charot. Ang kalaban sa taas. Thank you so much. And thank you so much din, Vic, sa iyong katanungan. Next question naman. Sorry? Kumusta ka, Angeline? Hindi na, kumusta si Si Angeline ay... Okay, Janice Navida from Bulgar, may question ka daw. Thank you so much. Hi, good evening. Kahit sino rin na gustong sumagot. Aside from sa pagtulong, anong moral lesson ang natutunan nyo sa story na nai-relate nyo sa buhay nyo or nai-apply nyo? Would you like anyone to answer? Kasi kanina parang dun sa bandang ending may nasabi si Angeline, di ba na you have to sacrifice. Ay, yun na siya. Baka gusto niya mauna. Kasi Angeline, di ba din sa towards the end, may nasabi ka na parang to do something good, may kailangan kang i-sacrifice, parang ganon. Anong natutunan mong moral lesson? Balik ko lang yung kasi sabi kanina, ang unang question, anong masasabi mo sa pagtulong? So, sumagot yung mga Ngayon naman, bukod sa pagtulong, anong iba pang moral lesson? Yes. Well, alam niyo po, dito sa pelikula namin, kasi nakita niyo naman yung pinagdaanan ni Dayan Hilario. Si Dayan Hilario, talagang kahit makalimutan niya yung sarili niya, basta alam niya na nasa mabuting kalagayan ang pamilya niya, talagang isa-sacrifice niya yung sarili niyang buhay. Kasi, for me naman, parang kahit babae ka, pag may pinaglalaban ka naman talaga, di ba? Gagawin mo lahat. Basta importante sa'yo. May apply mo yan in real life? Opo naman, bilang nanay din, syempre. Inisip ko na nga lang lahat ng mga kasama ko dito, anak ko eh. Kasi syempre, gagawin ng nanay lahat para sa mga anak niya, di ba? Thank you, my son. Parang ako pinakamatanda dito, kakaloka. How about the other cast? Ano yung moral lesson din na natutunan niyo si Luis? Sige, one of the moral lessons ko na natutunan ko dito, yung basta-basta magbintang sa mga kapwa. Kasi ang dali kunyari may nagawa to, o mag-judge yun, huwag mag-judge to sa mga nagawang mali. Alamin muna natin yung mga katotohanan. So, wait, bago kayo mag-judge, bago kayo mag-judge, ulamin nyo, charot. Hindi ako, ano kayo yung community. Ang importante sa, tingin ko ang isang lesson dito, kahit gaano kabigat yung pinagdadaanan mo, basta may komunidad ka, regardless kung pamilya, group of friends, I think it makes life easier. Hindi nagiging yung problema, hindi nawawala yung problema, but at least hindi ka mag-isa. I think isa yun sa mga natutunan natin, and kahit sa totoong buhay. Real life na i-apply mo na yan. Yung merong community or group of friends na tumulong sa'yo. No naman. But yes, opo. Thank you po. Balik ko lang kay Luis kasi sabi niya huwag mambintang. Bintangero kasi yung hayop na yun. May nangyari na ba sa'yo in real life na gano'n na judge ka? Maraming beses na. Ay, may kwento ko sa inyo. Huwag na! May anecdote si Paolo. Gusto niyo po bang malaman yung totoo? Siyempre naman. Paolo. Huwag na. Ay, wala namang gusto mag-share.
Dito. Si Bonchok. Ayan, meron yan. May crush yan eh. Hawak na. Siguro po yung natutunan ko po sa movie po namin, aside po sa pagtulong, siguro po yung pagkakaisa po. Dahil po, sa Pilipinas po ngayon, marami pong problema na nangyayari. Pero kapag nagkakaisa po yung mamamayan, or tayo po, na tulong-tulong po tayong isolve po yung mga problema na yun. Tsaka na-apply ko rin po yung sarili. Ayun. Miss Janice, ibabato ko yung tanong mo dun sa pinakamaka-Diyos dun sa pelikula. Si Miss Je, kasi diba, napunta tayo sa judgmental na sinabi ni Luis Alandi. Ano po yung natutunan ninyong morals dun sa character nyo? Hindi nyo gagawin sa buhay ninyo. Sa character ko? Yung maging ipokrito, gano'n. Magiging ipokrito. May kanya-kanya tayong beliefs, may kanya-kanya tayong pinaglalaban. Ano siya ipokrito, diba? Siguro she meant well, pero sometimes masyado lang siyang judgmental, sabi nga nila. So, for me, siguro, sa akin ang tumatak talaga, yung, palagi ko narinig to bata pa akin, a friend in need is a friend indeed. Yung gano'n. So, kita-kita dito, kasi kahit magkakaaway sila, pag kailangan ng tulungan, may tulungan, diba? So, gano'n din yung so isipin nyo ngayon, yung mga friends nyo, elementary, high school, college, meron dyan bumabalik-balik diba? Or baka kapit-bahay nyo, pag may kailangan kayo, eventually, magtutulungan. Parang Pilipinas, di ba? Mabalik tayo sa Pilipinas. Kasi ganun di ba? Yung mga Pilipino, mag-vault in yan Kasama-sama yan. Pag may crisis, pag kailangan. So, yun. Thank you. Would like to answer? Okay. Parang may gustong sumagot pa dito. Parang gusto mag-podcast ni Hershey. Ano ang morals na nakuha mo kay Marie Chris na chismosa? Paano alis ka? Kasi diba nakakatuwa na lahat ng characters iba-iba yung ugali, iba-iba yung beliefs. Parang si Miss J at saka si Miss Frances sobrang magkaiba. So laging nagka-clash sa mga beliefs, yun nga. But at the end of the day, they're all part of one happy home, diba? Happy homes tayo. So it's like we're different in many things, but we're alike. We have a common ground, and that's what matters. Yung Hershey. Hindi yun. So nagkaisa sila nung kailangan. Yes. Tama. Lesser evils, parang ganun. Nagkaroon ba kayo ng discussion or debate kung ano yung magiging ending? Kasi, di ba, parang it was not so pleasant. Yes. In fact, the ending came much later after the script has been done with consultation with Miss Ethel. Kasi huda nito, parang may pagkaroon sinong pumapatay, di ba? And it was hindi naman siya naging debate mas naging parang usapin na parang para ba tayo lalabas sa usapin dito, di ba? Sa ganitong klaseng sitwasyon. Kailangan kasi may magbago, di ba? At yung sabi nga sa pelikula, dating gawi, pero sabi ni Dayan, kailangan ng bagong gawi. I don't condone violence at any form, but you have to realize that feeling safe and acting safe is a privilege for some of us. Yung mga tao talaga sa mundong ito na walang kakayahan na lumaban sa tamang sapatos na paraan. At minsan silang ginagawang, parang si Marion, di ba yung character ni Marion, tinulungan niya yung boss niya, namatay yung kanyang isa. So sometimes talaga, hindi pwede sabihin na parang, ay, let's do this peacefully. Sometimes kasi may ganun talagang choices, di ba? At lalo na sa mga taong walang choices kasi they're oppressed, di ba? So may ginawa siyang ganung bagay. So kanya-kanyang sagot doon. Pero yun ang naging napuntahan namin na parang, okay, so baka para matatapos ang problema ito, di ba? Ang ginawa ng Marion, ang feeling ko sinusulan naman talaga ni Dayan. Kasi si Dayan ang nanguhuling may-ari ng lupa, di ba? So feeling ko siya talaga yung kasalanan ng lahat ng ito. Yun, doon na po tayo. May twist, no? May twist, kasi feeling ko ba siya na yung huling may-ari, di ba? Sa mga signature ng titulo. And yun din yung pelikula kasi ito. Kasi if you think about it, nung panahon na maraming namamatay sa komunidad, marami doon mga pagpatay na tinago na lang, di ba?
So lahat pinagdududahan, di ba? So yung mga motibo ng mga pumatay at mga namatay, nabaon na lang yun sa news. Alam mo gano'n? Naging just another number. So kaya napunta kami dun sa kwentong, if you normalize death in a community, then maybe one day the community will bring death back to you. Di ba? Alam mo gano'n? So, umitik lang ng kaunti. Konti lang naman, truck lang naman, di ba? Direct pa tayo. Okay, for Angeline naman. So, is this a milestone for you? Kasi parang, what's next for you after this movie? Do you hope to focus on more serious roles? Or, ano to? This is an exception, this movie. I-announce mo na yung Viva Max. After po nito may Viva Max ako. Joke lang. Tito, mapahamak ako sa inyo, mga anak ko, Diyos ko, Lord. Ibang microphone hawak. Ibang microphone daw. Ano bang microphone? Si Paolo lang, napapahamak ako sa'yo eh. Alam niyo po, dahil kagaya nga po ng sinabi ko, 15 years na po ako sa showbiz next year. At hindi ko naman po aabutin itong 15 taon kung hindi dahil sa mga taong nagtitiwala sa akin. And siguro, pagkatapos po nito, kung tatanggap po ako ng ibang mga offer na katulad nitong mga pelikula, siguro kung kakayanin ko naman talaga, why not? Kasi gusto ko rin talagang umarte. Bukod sa singing, ito po yung pangalawang kong gustong gawin. At depende rin kung may mag-o-offer pa po ng mga susunod na movies, gagawin ko talaga. Saka direct. Thank you so much, Miss Annalyn, sa iyong katanungan. Next naman, Carl from Top Magazine. Good evening po. I'm Carl from Top Magazine. So any of you can answer the question actually. So it was mentioned. Si Carl. It was mentioned a while ago or before the start of the screening na it's gonna be your first time seeing the entire film. So how does it feel to see the finished product, knowing all the hard work that you put into it? Ang ganda. Hindi. Ang ganda talaga. So, hanggang hindi ko pa siya nakita. Kasi most of us saw the film for the first time. So what can you say? Kuya Joe. Ganda, di ba? Hindi, pinag-usapan niyo namin ang ganda ng pagka-tagpi-tagpi ng eksena, pati yung pacing. Hindi, parang hindi nga siya thriller. Hindi mo siya maisuswak sa isang genre. Kasi nag-iiba-iba siya at certain points. So, as needed. So, ang hirap i-expect yung mga mangyayari. Tsaka nung nag-shoot kasi kami, binasa namin yung rough out. Yung rough out namin yung script, tapos nagkaroon ng reading. Ang tanong doon, sinong pumapatay, anong motibo, di ba? Yun ang mga tanong talaga, di ba? Tapos, during the shoot, hindi na alam paano namin nagtatagnit-tagnit. Alam niyo gano'n? So lahat sila clueless dun sa pagkatagnit-tagnit ng pelikula. Sinasabi ko na sa kanila, galing ka dito sa eksenang ito, pupunta ka sa eksenang yan. So doon na kami yung ginagawa namin. So wala talaga sa kanilang may alam ng totoong lahat, di ba? So, ginawa ko yun kasi ayoko silang, alam mo yung acting na parang alam mo saan ka napapunta. Yung kontrabida ko dito, papatay ako. So parang, everyone is a suspect but everyone's also innocent. So talagang tinago ko yung edit na to, tinago namin sa kanila hanggang sa ending. Na parang, yung palang ginawa ni Paolo, yung palang ginawa ni Luis, yung palang ginawa ni si Jessie pala ay isang it's just sarang frog na sinundan si Angeline Quinto, di ba? So, yung trick na yun, tinago namin yan para hindi sila magkaroon ng mga yung ganung klaseng acting na merong, alam mo yung naghahanda, yung suspicious ang gano'n. Wala yan. So, ngayon talaga nakita yung buong-buo na lahat ang nangyari. Yung pala ng kwento. Wow. Ako naman, as a viewer of the, parang ang galing na nilalaro niya yung, not just yung emotions mo, pero mentally, na hindi kanya yun yung sinabi ni Direk, hindi kanya yung papag-isipin na alam mo na yung preempt, na-preempt mo na kung anong mangyayari next. Yun, so as a viewer. As an actor. Nasagot-sagot namin yung tanong. Yes po. Thank you so much. For the last question po, sa director naman po tayo. Why should people watch this movie? Like, is there any particular takeaway that you want them to carry, that you want people to carry with them once they've watched the film?
alam mo, I'm also with the FDCP, with the trustees of the Development Council of the Philippines. And the biggest problem right now is cinema, di ba? Cinema viewing. Medyo mahirap talagang pumunta. It's not because of streaming, but because culturally and economically, mahal manood ang sine. Hindi ko na alam, ayoko na sabihin na pinaghirapan po namin to. Pero kasi kailangan ka paghirapan ng lahat, di ba? Tama. Or bago po talaga, walang ganun eh. Hindi ko na alam kung kailangan ng tulong namin sa inyong lahat talaga para para manood sila. Ang dami magagandang pelikula na hindi yung nakakabawi. Alam natin to na for the past 5 years, alam natin yung mga ilan na tatlo na kumita, di ba? Kaya kahit anong ingan yung gawin natin, wala talagang, hindi naman, kasi sabihin ko nahubad si Angeline dito, alam mo ganun, or ewan ko, nahuli si Paolo sa nakakatawa si Uge. Nothing seems to work on a marketing level. So, the only thing we're seeing right now is you have to engage people on a conversational level. Kasi madali ka makancel, di ba? Pagdawas pala ni Goldwyn, bukas pa lang wala na yan, di ba? Or pag pinakanood na lang, kinancel na, di ba? So, kailangan magtulungan talaga lahat. Hindi ko sinasabing kailangan natin pilitin natin mga tao manood ng pangit na pelikula. Pero huwag tayong humarang sana. Ano yung ganon? Kasi yun ang naging, I can show you the numbers on who earned what and how much. At magkano kinalugi ng mga tao. This is really a problem of Philippine cinema and the whole industry. So I don't know, ano sabihin ko sa inyo, di ba? Manood kayo, ganun lang yun, di ba? But we cannot stop there. You have to engage people in the conversation. Kasi pag kayo mismo ang press, dapat kayo sa yung camera pala, no? Pag sinaran nyo na kasi, di ba? Pag sinaran nyo na, tapos na, di ba? Kayo din naman sasara ng promotions, di ba? Of course, we're all complicit in this, right? The promotions, the marketing team, di ba? How much you gain out of it, clout, money, whatever it is. Pag sinaran nyo yan, at sinabi nyo, huwag nyo panoorin yan, wala magaganap, di ba? So I can only ask you to invite people to baka may tatlo kayo na kailangan manood, baka maka 28 tayo, di ba? Maka dalawa, di ba? Yes. You get it? This is something that's so difficult for the past. No, of course, more than since the pandemic even, right? Alam niyo naman sino yung kumita, di ba? Since the pandemic, di ba? For all the tatlong film tests, alam niyo naman, di ba? At may kumitang isa outside of the film test. Lahat walang kinita. Pero ba't natin ginagawa pa rin ito? Kasi mahal natin yung craft, di ba? Ginagawa pa rin, sumusugal pa rin yung mga producer, yung mga artista, sumusugal pa rin. So, kahit ano sabihin ko, wala akong kayo lang pwede magsabi kung bakit sila kailangan manood. Sorry, walang sagot, di ba? Kasi lahat ay tanong. Correct. Thank you so much, Carl from Top Magazine. Maraming salamat sa iyong mga katanungan. Next naman, Gorgie Rula mula sa PEP. Si Abu Tilamsik. Good evening. Kaya direct po muna kasi direct parang nasagot naman yung iba ko sana gustong itanong. Pero doon sa mga sinabi mo, nakailang revise ka ba rito sa script para lang comedy? Pero mas lumutang yung gustong iparating, yung mensahe na gustong iparating ng pelikula, lalo na sa atin lahat, di ko ba? Saan ka humugot po nun? May na-inspire ka ba kung saan? Sa isang experience mo or what? Kaya mo naisip yung gawin yung movie? Ginaras ako ng producers. Matagal ang development ng script na to, ha? Original story came from Noah, from Floyd. Gusto natin ng horror na thriller, may mga namamatay. Yung number of deaths set na yun sa script, di ba? Dumaan na to sama natin to sa film test. Gawin natin siya masaya. Dumaan na kami sa, tapos ang election, gawin na about election. Alam mo ganun. May EJK, magkaka-IC, international, di ba? Gawin natin to about EJK. Maraming dinaanan to eh. This has been going for the last 2 years, no? And then of course, parang, ba't hindi nakakatawa si Angeline, pasok na si Uge, ano yung gano'n. So maraming, gano'n ang proseso alam niyo naman to, di ba? You're always calibrating for ano yung napapanahon, di ba? Ang pinahawakan ko lang talaga ever since is that may komunidad. In fact, dati meron pang Atong Aralyo doon sa Burol, alam mo gano'n, maraming para mag-interview to fix to understand what happened. But in the end, it was always been Angeline Quinto was there. Her name was Diane. Malinaw yun. Siya yung babaeng mahilig bida sa problema. Pag may problema, siya yung bida. Napansin nyo? Di ba siya yung laging may problema, di ba? So, malinaw yun. Siya isang nurse, isang parang Florence Nightingale. Alam mo gano'n, yung healer, di ba? Pero bibigyan ng mga expired drugs. Alam mo gano'n. Ganun siya. Kasi hindi perfect. Gusto ko kaya kasi hindi siya perfect person. Hindi siya perfect character. Eh. So, hindi yung kumilos. That character remained the same. Isoy and of course,
Tisoy and Chris, hindi kumilos yun. Yung kay Cecil, yung mga hindi kumilos na mga karakter yun. Ang nagbabago lang talaga throughout the whole revision is the push and pull to make it into a full genre, full comedy or full horror. Yun talaga, meron talagang ganun parang, dapat puro comedy to, ano bang genre to, di ba? Pero we stood our ground and said, hindi ba kailangan bang ganon? Kailangan bang laging conveniently in a bucket kung ano dapat ang pelikula mo? Sa namin, kung ano makita natin sa, ano matisod natin sa acting ni Angeline, sa acting nila, ginawa na lang namin, di ba? So, yun ang maging mga revision. Very small lines, yung si Carlo, syempre, yung late din pumasok, lumaki yung kanyang role. Kasi landi kasi nung Dayan, di ba yun? Dayan na lang, di ba? So may pagkaganoon din konting improvisation habang ginagawa yung pelikula, may mga nanganganak na mga pangyayari. Pero dapat 2 years ago pa po namin ito natapos. Actually, nung nagpirmahan na kami, may shooting day na kami, di ba? Tapos tumawag sa akin si Ethel, Direk, okay mag-alta, bakit? Nabuntis po kasi siya. Anong gagawin natin? Alam namang umangal ako, di ba? Sabi ko, pwede mataba siya kahit buntis siya ang role niya, di ba? Ayun na po ng director. Sinintay namin mga anak siya. Tapos sinintay namin siya, sa magkapayat ako. Hindi ka naman payat dito, no? Hindi naman to beauty contest, di ba? So, hinintay. So, marami talaga, alam niyo naman to, di ba? Maraming mga sigalot at saka mga upset sa production. But, you know, I think it happened in its own time. Ang dami namin play dates, mga kapatid, ang daming bookings na ginawa namin sa booking. Hindi nangyari. But dito lumapag tayo sa December 3, so we have to make it work, right? That's the way to work on these things. Hindi ka nahirapan naman kay Uge na i-convince na mag-support di kay Angel? Ay, hindi. Sobra kasi nung tinanong ko siya, nag-usap kami ni Uge, tapos, okay, pwede bang dito mag-support ka? Nung nalaman siya, Angeline, sabi niya, oh naman, di ba? Mahal ko yung batang yan, di ba? So, she's very supportive. Her schedule's a problem. So, we only had like a few days with her. So, we had to really fit all of her in the clustering. Hindi nahirapan kay Uge. Kasi Uge naman, di ba, mahal niya si Angeline Quinto, di ba? So, hindi kami nahirapan. Tsaka hindi naman siya pwede magmalita, no? Kilala ko na siya, no? Dami namin ginawa. Hindi, alam mo, yes, of course, maybe also me, but it really she wanted to do with Angelina. And she didn't mind the role. She didn't mind that the role is hindi siya centered. Iba na kasi si Uge, di ba? Compared to like 1928, di ba? So, gusto niya ng chill, gusto niya parang hindi siya masyadong centered or responsible for the whole project. Wala nang pressure sa kanya, di ba? Ni Juan siya Italiano, no? May parmesan cheese sila sa Orvieto. Hindi na kailangan itong mga bagay na ito. Maganda yung kanyang vlog. So yun, it wasn't difficult at all. And I'm always happy to work with Uge. Of course, she's my muse, no? So, I'm always happy to work with her. Thank you, Direk. Last na lang po kay Angeline. Angeline, I think sa lahat ng nagawa mo, parang ito yata yung pinakaseryoso mong film, kahit medyo may patawa, di ba? Medyo po. Oo. Anong pwede mo lang ma-share sa amin sa mga shooting, yung working with napakagaling na mga artista, stage actors? Nahirapan ka ba or paano? Alam niyo po, sa ilang shooting days na ginawa namin sa Happy Homes, lahat naman po happy. Kasi, unang-una si Direk Marlon kasi, ang cool lang na director, and hindi kanya pipilitin dun sa mga eksena na alam niyang hindi mo naman kaya. So, ang ganda lang din nung naging takbo nung mga araw po na nag-shoot kami. And siguro kasi si Direk Marlon, ang gusto ko sa kanya bilang director po namin, pag halimbawa sa isang scene na medyo hindi mo nabigay ng buong-buo yung kailangan ni Direk, kakausapin ka niya. So ang sabi niya sa akin, Angeline, okay ka doon? So ganun niya ako kausapin. So hindi ako nape-pressure masyado kasi alam kong nagtutulungan kami bilang artist, bilang director, and sa lahat po ng mga kasama ko dito, halos ilan sa kanila talagang unang beses kong nakatrabaho, and natutuwa naman ako na tinanggap nila ako ka-work. Nagpapatulong lang sila sa akin kumanta. Yun lang. Madali lang naman yun. Hinihingi nila. And thank you kasi nakatrabaho ko silang lahat. Si Miss Eugene, siguro dahil magkasama din kami sa standby area namin, ang dami lang namin na-share sa isa't isa. At siguro,
buong buhay ko po, naikwento ko na sa kanya, ganun din siya sa akin. Then, ang sabi niya sa akin, sana one time, after po ng Happy Homes, magkatrabaho ulit kami na comedy film. Yun yung gusto niyang gawin. And sabi ko, oo naman. Sabi ko, kung gusto niyo, mas gusto ko. Yan po. Hindi pa naman Viva Max ito yung usapan na to. Comedy film po. Iba pa yun. Medyo malaki ang kita ko doon. Joke lang. Joke lang. Magandang chemistry ni Angeline tsaka ni Uge. I mean, kasi yung mga wala masyadong rehearsal yun. Wala kaming rehearsals usually except for the big scenes. Wala masyadong rehearsals yun. Yung mga isa na sa table, yung sabi ko, kwento mo nga, ano nga? Ano gano'n? Ano nga? Kwento mo na. Walang masyadong rehearsal yun. We just go, okay, itong camera mo, yung camera mo tapos let's do the lines. So may rapport naman sila na Uge, di ba? Kasi meron silang rapport ng, alam mo yung alaskador, yung mahilig mag-ala, si Angeline, yung nag-aalaskahan sila. Tumatawid yun eh. So, I really think comedians are to be funny in person. I mean, as a human being. And wala masyadong rehearsal yung, parang wala naman tayong rehearsal masyado, no? Parang yung rehearsal yung gripo, wala. At saka yung mga shooting scenes. But otherwise, walang naging rehearsal. Ang gusto ko kay Angeline kasi, yung naturalesa niya as an actor, yung hindi masyadong maproseso, hindi masyadong yung ano gagawin natin dito, motivation. Walang ganun mga naganap, diba? Yung si Hershey lang yun. Tatalon lang siya. Alam mo ganun, parang, ganito gagawin natin, Angelina, ganyan. Sige, direct. Tapos gagawin niya. Kasi gagawin niya, taro yan. Ganda yan, okay. Yung bago ng konti. Yung hinahuli siya na sinsabi ko, kunyari ko si Jacqueline Jose sa fishbowl scene. 5 units. Ayan na. Ano yan? Oh my God. Ito na. Alam mo yung ganun? Nagkaganon lang kami, tapos nalakad ko ng konti. Tapos, gagawin mo na yan Bahala ka na dyan, bakla So, you get it, so she's a natural, she's really as natural as an actor. She knows what she's doing. And then she's always not afraid to ask her, sa akin, okay ba yun? Tingin mo, okay ba yun? Ganyan lang mag-usap, tingin mo okay ka doon? Parang kulang pa, mams, parang kailangan pa ng konting push. Or, alam mo, yung laki ng boses mo doon napaka-squatter nasa squatter nga pala tayo. Alam mo gano'n? So, ganun lang. I think really her challenge is the vocal technique. Kasi she's masyadong malakas yung boses ko. Malakas, Karen! Parang hindi ko na nga kailangan ng mic dito. Diba? So yun lang. Ngayon mo gumamit yan direct. Ano pa pong question? It's a very technical thing that we need to adjust. Pero walang worry lang namin. Masarap yung catering namin. Mainit ba? At saka dapat huwag tayo makahuli ng Eddie Garcia film. Yun lang. Alam mo yung gano'n? Yun yung mga concern namin. Very, it's a very easy shoot to do actually for all of us. Thank you so much, Mr. Gorgie Rulas. Meron! Diyos ko Lord. Kwento ko ba ng buo? Hindi kasi yung eksena na with Carlo, yung pinatuloy ko siya sa bahay, di ba? Tapos tinatago ko siya. Ganun na ganun po kasi kami nag-umpisa ng asawa ko. Yes, direct ni Non-Rev. Binugbog ba siya? Ayaw siya ng manager ko. Yes, direct. Ayaw siya ng manager ko. Pero sa ngalan ng pag-ibig, gagawin mo lahat, di ba? So, yun po. Parang yun lang yung medyo nagbalik sa, parang nangyari na to sa totoong buhay ko na may tinatago ako sa bahay na dapat walang makaalam. Pero kasi, nung time na yon, nung nag-uumpisa kami nung asawa ko, si Non-Rev, talagang tinatago ko po siya. Dumating sa point na nagpanggap siya sa subdivision namin as Grab driver para lang po makapasok sa bahay. So, ganun ako kalandi. Ayoko na nga. Hindi, pero totoo po yun. Yun yung nangyari. May atid lang po ako. Uy, grabe kayo Diyos ko, pag napanood ni Non-Rev, parang matatawa na lang sa akin yun. Pero kasi, pinaglaban ko. And alam ko naman na pinaglaban din ako. So, happy family kami ngayon. Yan lang. Nag-tip ka ba sa Grab driver? Tawang-tawa ka, kuya. Hindi ako nag-tip. Nag-overnight. Yung Grab driver. Ano ba yan? Pero yun yung medyo talagang nakarelate ako nung eksena namin ni Carlo. Hindi ako makarelate, pero sobrang nag-enjoy ako yung all-star cast na yung eksena sa... Hindi, yung party, pagod ako.
last sequence, yung yung nagtatalo lahat. Yung nakita namin dyan sa banyo. Yung gano'n. Oo, kasi ang saya-saya lang nung shoot na yun kasi kung ano kung katarantaduhang ginagawa ko. So, ang goal ko lang nun makapagpatawa sa kanila. Pero syempre hindi nakita yun. Pero si Direk ngayon, Paolo, nice ka na. pero it was a very, para sa it was a very fun scene to do na nandun lahat. Alam mo yung, siyempre ka-eksena mo si Uge, ka-eksena mo si Angeline, si Luis, seryoso eksena, pero nakakatawa yung pinag-uusapan nyo. It's a fun scene to do na hindi ka natatawa. Pero goal ko, kasi pag wala na sa akin yung camera, kung ano na sinasabi ko eh. Tapos narinig naman ni Direk yun, hindi ka na ako napapagalit. Patay ka na nun. Wala, hindi mo alam. Ilang shooting days mo na? Nakadalawa ka rin, patay ka na. Ayun po. Yun po yun. Ilang film. What is your advice po to the next generation na gustong i-keep yung craft ng paggawa ng cinema? What is your advice to the young filmmakers po? I'm gonna say it's dead. Of course, cinema. When I say cinema, it's the theater, no, the movie house, no, the screening. Nasanay kasi tayo doon nakita ng yung nag-film test kami, di ba yung nag-direct ako ng Little Boss, yung mga palakihan ng 100 million, 400 million kita, parang natapos na yung mga araw na yun, di ba? So I think now we really are trying to figure out how to do distribution. I don't believe cinema's purpose is in trouble. Never. I think what's in trouble is the distribution model, right? So kailangan yun lang ang kailangan baguhin. Hindi kailangan magbago ng pananaw sa sining ng paglikha ng pelikula kasi pwede namang ibang expression nun, di ba? So, ang communication namin na ngayon, parang yung number of screens per day, di ba? Wala bang program for shorts? So yung hinahanap natin ngayon. Sa masasabi ko sa lahat gusto ng pelikula, gumawa ka ng pelikula. Do a short, do independent, but do a movie. In fact, right now, you have more chances of doing, ngayon wala na yung mga rom-com, it's more like rom something, di ba? Iba na, merong verticals, alam mo yung mga verticals, yung mga sa cellphone, yung mga ganon. So maraming format na pwedeng pasukan. The movie magic remains there. You just change the screen, change timelines. Pero hindi ako niniwalang mawawala ang sining ng paggawa ng pelikula. Never siyang mawawala. Diba? Never! Yes. So, yun ang talagang hanapin natin. Yung paano tayo magtutulungan. Mataas nga ng teatro, di ba? Ang daming theater na palabas ngayon, di ba? So, panahon din lang naman yan. Ako nung nagsimula ako sa Himalayo ng 2008, akala ko wala nang pelikula, di ba? Kasi ang kumonting gawang pelikula. Dumami naman, di ba? So, ano lang yan eh, parang high tide, low tide lang yan. Ang masabi ko lang is, you just have to do it. Kasi kung muling gawa ng pelikula, if you haven't tried, kaya para pa mag-say, di ba? You get it? Subukan mo lang. Para maranasan mo rin naman yung mga bago. Thank you so much, Ken. Scene or moments sa movie, yung sa tingin niyo pong tatatak sa mga tao. Attention getter, gano'n. Actually, napanood mo yung movie? Ano tumatak sa'yo? Uy, yung naging zombie dito. Direct yung naging zombie daw ako. I think yung tumatak po sa akin is yung tinulungan niya po si Joshua. Kasi po meron po tayong meron na po tayong bias or prejudice sa mga addict na pag di na sila masasalvage, di na sila matutulungan. So yung parang new angle na po na pinakita po yung pagbibigay ng parang tulong pa rin sa mga ganong tao po is something na parang sa akin. Well, yun. Well, ano nga name mo? Trisha po. Trisha? Alam mo, Trisha, sa totoo lang, ang ganda nung question mo na yun. Kasi yung scene talaga namin ni Carlo, isa yun sa mga eksena din direct talaga na medyo natamaan ako. Kasi may part po nung eksena nakakatawa talaga dahil kay Miss Eugene Domingo, di ba? And yung eksena nila ni Carlo. Pero pagdating kasi sa amin ni Carlo, parang buong puso kasing tinulungan ni Dayan si Joshua eh. Kahit na anong nakita niya, di ba? Nakita niya na hinahabol ng mga pulis. Kasi sa totoong buhay po, meron po akong kapatid. Yes, actually may kapatid po ako ngayon na tinutulungan pa din kasi medyo na ligaw ng landas. And
Parang for me kasi, ang isang taong nagkamali, kahit ano man ang nagawa niya, naging addict yan, nakapatay ng tao, pwede mo pa rin bigyan ng pagkakataon para magbago. Yun lang. Thank you. Wonderful question. Direk, it's your turn. No, kasi yung, I mean, you know the films I've done, right? I mean, like, Babae Septic Tank, yung mga Il Bossing, mga ganyan. Pati ano ba ito, Abangers. Doon kasi, iba kasi yung objective na kailangan gawin, di ba? So, I mean, pero ngayon kasi medyo lately kasi, parang ayoko nang i-spoon-fed yung audience. Na kung papanoorin mo ito, kung kumapit ka sa character ni Paolo, kumapit ka sa character ni Uge, ni Je. Para siyang Easter eggs, napansin mo, pag pinanood mo siya ulit, magtataka kasi, anong itsura, yung tingin ni, di ba yung nag-meeting siya, tumingin si Paolo na masama, di ba? Lumabas ng bahay si Joel, di ba? So kung i-pay attention, ganun kasing komunidad eh. So I wanted to do that impressionistic sort of a feel to the film. Ayoko siyang i-spoon-fed. Kasi feeling ko, gano'n naman sa totoong buhay, di ba? Hindi tayo kailangang umasa na makikita natin yung arko ng drama sa ating komunidad. Marami kasi nangyari sa background, di ba? May namamatay pero may nagtatawanan sa likod, alam yung gano'n. Gano'n talaga yung totoong komunidad eh. Hindi siya isang linya lang o hindi siya valid lamang sa pananaw ng isang lead character. Lahat kumikilos at marami nangyayaring napansin niyo, marami mga nagaganap sa palibot, di ba? Si Hershey may palalandi, may patingin sa pinsan, may chismosa, dalawang chismosa sa pelikulang yun. So gano'n sa pelikulang to, gusto ko i-try yung very impressionistic sort of a way of doing things. Not to tell you, this is what's happening. But if you pay attention, ganun kasi ang totoong komunidad, ang totoong neighborhood, di ba? Wala namang main character energy, di ba? Lahat naman may kanya-kanyang idea. So yung tinatry namin dito na medyo, of course, pinag-usapan natin ni Miss Ethel, ng aming producer, o sila Dido, na parang kailangan bang ganun kalinaw? Napansin nyo, kung dito papasa sa Netflix in a sense na wala pang nangyaring inciting incident in the first 10 minutes. O lahat ng climax na sa 70th minute. Kasing lahat ng pelikula ngayon dumadaan sa streaming ay may algorithmic formula. Alam mo yung ganon? Natistress na nga si Miss Ethel, direct, 10 minutes na yung edit, 12 minutes na wala pa nangyayari, wala pang sumasabog, wala pang problema, alam mo yung ganon? Kasi algorithmic na lahat ngayon. So medyo matigas ang ulo ko, I was trying to resist that kind of a formula, di ba? I mean, dapat yung ending may mangyaring bigla, di ba? Walang kaabog, napansin niyo walang kaabog-abog, may nahulog, alam mo yung ganon, minabangga, alam mo yung ganon, minamatay pag hindi na umuwi ng gabi si Walter, tapos bilang may kailangang i-resolve yung pagkamatay ni Nanay Rosie. Hindi naman kailangan, di ba? Yun ang gusto ko talaga i-try sa pelikulang ito. Sa edit pa lang with Ben Tolentino na ayoko na siyang gawin na parang lahat na lang nakakwentas, claras, alam mo gano'n, nakapush lahat ng others. So understanding is, kasi medyo pagka-Gen-Z ako eh. I wanted vibes more than yung alam mo gano'n, yung spoon-fed, yung formula. Gusto ko ng vibes eh, di ba? Gusto ko ng unease, gusto ko ng gano'n. So yun ang binabalanse ko. And I think this time, this is what I'm trying to do. I hope I achieved it. Kung na-confuse kasi nung mamamatay tao, siya yun, tsaka ito yun, di ba? Yan yung traidor, alam mo yung ganon. Kung gusto ng linaw, di ba? Pero hindi nga kailangan i-push, di ba? At sa ending talaga, siya lang may-ari ng lupa. Napansin nyo? Siyang huling signatory ng lupa at patay na lahat. Ayun. So I wanted you to find more out of it rather than tell you exactly what I want you to do. I mean, I hope it works. Yes. Thank you so much sa inyong mga questions. And I think lalapit sa inyo ang ating mga cast para magkaroon kayo ng mga personal questions. Wonderful question. Direk, it's your turn. No, kasi yung I mean, you know the films I've done, right? I mean, like Babae Septic Tank, yung mga Il Bossing, mga ganyan. Pati ano ba ito, Abangers. Doon kasi, iba kasi yung objective na kailangan gawin, di ba? So, I mean, pero ngayon kasi medyo lately kasi, parang ayoko nang i-spoon-fed yung audience. Na kung papanoorin mo ito, kung kumapit ka sa character ni Paolo, kumapit ka sa character ni Uge, ni Je. Para siyang Easter eggs, napansin mo, pag pinanood mo siya ulit, magtataka kasi, anong itsura, yung tingin ni, di ba yung nag-meeting siya, tumingin si Paolo na masama, di ba? Lumabas ng bahay si Joel, di ba? So kung i-pay attention, ganun kasing komunidad eh.
So I wanted to do that impressionistic sort of a feel to the film. Ayoko siyang spoon-fed. Kasi feeling ko, gano'n naman sa totoong buhay, di ba? Hindi tayo kailangang umasa na makikita natin yung arko ng drama sa ating komunidad. Marami kasi nangyari sa background, di ba? May namamatay pero may nagtatawanan sa likod, alam yung gano'n. Gano'n talaga yung totoong komunidad eh. Hindi siya isang linya lang o hindi siya valid lamang sa pananaw ng isang lead character. Lahat kumikilos at marami nangyayaring napansin niyo, marami mga nagaganap sa palibot, di ba? Si Hershey may palalandi, may patingin sa pinsan, no? May chismosa, dalawang chismosa sa pelikulang yun. So ganun sa pelikulang to, gusto ko i-try yung very impressionistic sort of a way of doing things. Not to tell you, this is what's happening. But if you pay attention, ganun kasi ang totoong komunidad, ang totoong neighborhood, di ba? Wala namang main character energy, di ba? Lahat naman may kanya-kanyang idea. So yung tinatry namin dito na medyo, of course, pinag-usapan natin ni Miss Ethel, ng aming producer, o sila Dido, na parang kailangan bang ganun kalinaw. Napansin nyo kung dito papasa sa Netflix in a sense na wala pang nangyaring inciting incident in the first 10 minutes. O lahat ng climax na sa 70th minute. Kasing lahat ng pelikula ngayon dumadaan sa streaming ay may algorithmic formula. Alam mo yung ganun? Natistress na nga si Miss Ethel, direct, 10 minutes ng edit, 12 minutes na wala pa nangyayari. Wala pang sumasabog, wala pang problema, alam mo yung ganon? Kasi algorithmic na lahat ngayon. So kung medyo matigas ang ulo ko, I was trying to resist that kind of a formula, di ba? I mean, dapat yung ending may mangyaring bigla, di ba? Napansin niyo walang kaabog-abog, may nahulog, alam mo yung ganon, minabangga, alam mo yung ganon, minamatay pag hindi na umuwi ng gabi si Walter, tapos bilang may kailangang i-resolve yung pagkamatay ni Nanay Rosie. Hindi naman kailangan, di ba? Yun ang gusto ko talaga i-try sa pelikulang ito. Sa edit pa lang with Ben Tolentino na ayoko na siyang gawin na parang lahat na lang nakakwentas, claras. Alam mo gano'n? Nakapush lahat ng others. So understanding is, kasi medyo pagka-Gen-Z ako eh. I wanted vibes more than yung alam mo gano'n, yung spoon-fed, yung formula. Gusto ko ng vibes eh, di ba? Gusto ko ng unease, gusto ko ng gano'n. So yun ang binabalanse ko. And I think this time, this is what I'm trying to do. I hope I achieved it. Kung na-confuse kasi nung mamamatay tao, siya yun, tsaka ito yun, di ba? Yan yung traitor, alam mo yung ganon. Kung gusto ng linaw, di ba? Pero hindi nga kailangan i-push, di ba? At sa ending talaga, siya lang may-ari ng lupa. Napansin nyo? Siyang huling signatory ng lupa at patay na lahat. Ayun. So yun, I wanted you to find more out of it rather than tell you exactly what I want you to do. I mean, I hope it works. Yes. Thank you so much sa inyong mga questions. And I think lalapit sa inyo ang ating mga cast para magkaroon kayo ng mga personal questions. Happy Homes ni Dayan Hilario will be shown on cinemas ng December 3, 2025. Yes, please. Dito po tayo harap lahat. Yung mga press po sana kahit stay na lang po tayo dyan para kasama tayo sa photo op with the cast. Ayan. Yes po. Harap po tayo dito. Apo. Yes. Yes, photo op po. Ulit po. Video. One, two, three. Ready, go! Mga kapitbahay! Ang Happy Homes ni Dayan Hilario now showing! Ayan, smile tayo sa kanya. Okay po, last na po request. Pwede po yung mga schools, kasama po nila